Winasak ng isang siwang sa pinto ang 7 taong sakripisyo. Habang nagkukubli si Maria Clara, sa madilim na kabinet dala ang sorpresang regalo. Nasaksihan niya ang walang hiyang paghahalikan ng kanyang asawa at ng mayamang kabit nito. Kasabwat pa ang kanyang biyenan at hipag na masayang nagpaplano kung paano siya nanakawan at palalayasin. Imbes na umiyak, kinagat niya ang kanyang labi hanggang magdugo. Simula ngayon, lahat sila ay pagbabayarin niya. Wala na siyang silbi rito, kuya. Isang pabigat na lamang ang asawa mong yan na walang ibang alam kundi ang magpakamartir habang inuubos ang kaban ng pamilya Santos. Ang boses ni Isabela ay tila isang matalas na patalim na humihiwa sa katahimikan ng silid. Sa loob ng madilim at masikip na kabinet, napatigil si Maria Clara sa kanyang paghinga. Maingat niyang hawak ang isang bilog na cake na binalot niya ng matamis na icing. Ang sorpresang pinagpuyatan niya ng 4 na oras para sa kanilang ika-7 anibersaryo ni Jose. Nararamdaman niya ang lamig ng icing sa kanyang mga daliri, isang kabaligtaran sa unti-unting panlalamig ng kanyang buong pagkatao. Ang bango ng vanilla na nagmumula sa cake ay tila naging lason na sumasakal sa kanyang lalamunan. Nanatili siyang hindi gumagalaw. Pilit na pinapakalma ang bawat pintig ng kanyang puso na tila isang tambol na gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto at ang pamilyar na yabag ng kanyang asawa. Ngunit hindi ito nag-iisa. Ang halakhak ni Jose ay may halong pananabik na hindi kailanman narinig ni Maria sa loob ng maraming taon. Sa maliit na siwang ng pintuan ng kabinet, nasaksihan niya ang pagpasok ni Jose na may kasamang isang babae. Si Carmela. Nakita niya kung paano iginapos ni Jose ang kanyang mga braso sa baywang nito, ang paraan ng paghalik nito sa leeg ng babae na tila ba wala silang tinatapakang dangal. Ang bawat haplos ni Jose kay Carmela ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Maria Clara. Winawasak ang bawat alaala ng kanilang mga sumpa sa harap ng dambana. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig at ang icing sa cake ay unti-unting nadurog sa ilalim ng kanyang mga kuko na bumaon sa gilid ng plato. Pumasok din sa silid ang kanyang biyena na si Dolores. Bitbit ang isang seryosong aura na tila isang hukom na nagbababa ng hatol. Hindi man lamang ito nagulat sa eksenang nadatnan. Sa halip, inilapag ni Dolores ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kama. Sinabi ni Dolores na pirmahan na ni Jose ang mga papeles para sa paglilipat ng ari-arian habang hindi pa nakakahalata ang kanyang asawa. Ayon sa matanda, kailangang makuha ang lahat bago nila tuluyang palayasin ang isang walang kwentang manugang na katulad ni Maria. Dagdag pa ni Isabela, dapat din nilang makuha ang insurance ni Maria upang magamit sa pagpapalago ng negosyo ni Carmela. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay puno ng pagkasuklam at kasakiman. Tila ba si Maria Clara ay isang dumi na kailangang walisin sa kanilang marangyang tahanan. Nanigas ang buong katawan ni Maria Clara. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Isang uri ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng anumang gamot. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tuyot at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang pamilyang itinuring niyang sarili, ang mga taong pinaglingkuran niya ng may buong katapatan at pagmamahal, ay ang mga tao palang naghuhukay ng kanyang libingan habang siya ay buhay pa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itapon ang cake sa kanilang mga muka at ilabas ang lahat ng kanyang puot. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang mamanhid sa gitna ng kadiliman. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang ubo mula sa kabilang kwarto. Si Maya, ang kanyang 7 taong gulang na anak, ang tanging dahilan kung bakit hindi siya bumigay sa sandaling iyon. Ang boses ng kanyang anak na tumatawag sa kanya, sa kanyang isipan,
ay tila isang angkla na nagpapanatili sa kanya sa katinoan. Hindi siya pwedeng mamatay sa sakit. Hindi siya pwedeng magpadala sa galit. Kailangan niyang mabuhay para sa kanyang anak. Marahang ipinikit ni Maria Clara ang kanyang mga mata. Hinahayaan ng isang mainit na luha na dumaloy sa kanyang pisngi, habang sa loob niya ay isang bagong uri ng lakas, ang unti-unting nabubuo. Isang malamig at matalim na determinasyon na babaguhin ang tadhana nilang mag-ina. Tahimik siyang naghintay hanggang salisanin nila ang silid, dala ang kanilang mga tawa at maitim na balak. Nang muli siyang makahinga ng maluwag, dahan-dahan niyang ibinaba ang cake sa sahig ng cabinet. Ang handog na yon ng pag-ibig ay isa na lamang ngayong basura, katulad ng tingin nila sa kanya. Ngunit habang tinititigan niya ang madilim na sulok ng silid, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na tila isang sumpa. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang pagiging anino sa sarili mong tahanan bago mo tuluyang sunugin ang lahat para sa iyong kalayaan? Maagang gumising si Maria Clara upang ihanda ang almusal, tila isang robot na sumusunod sa nakasanayang programa sa kabila ng pagkawasak ng kanyang mundo kagabi. Ang amoy ng sinangag at pritong tuyo ay pumuno sa kusina. Ngunit para sa kanya, ang bawat samyo ay may halong pait ng katotohanan. Maingat niyang inilapag ang mga pinggan sa mesa, tinitiyak na walang anumang ingay na makakagising sa mga taong sa loob ng 7 taon ay itinuring niyang pamilya. Ngunit ngayon ay tila mga estrangherong bawat galaw ay may nakatagong banta. Ang bawat pagtama ng kutsara sa porselana ay tila isang babala na nagpapaalala sa kanya na ang katahimikang ito ay isang marupok na balat kayo lamang. Pumasok si Dolores sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas habang tinitingnan ang mga inihanda ni Maria. Hindi man lamang ito nagpasalamat. Sa halip, isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan nito bago nagsimulang magsalita tungkol sa laki ng gastusin sa kuryente at tubig. Sinabi ni Dolores na dapat ay maging mapagpasalamat si Maria dahil kung hindi dahil sa pamilya Santos, baka sa lansangan na ito, pinulot kasama ang kanyang anak. Ang bawat salita ay punong-puno ng mapanlinlang na malasakit, isang uri ng gaslighting na nagpaparamdam kay Maria na siya ay isang malaking pasanin. Tinitiis ni Maria ang bawat panlalait. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Pinipiling manatiling tahimik habang ang kanyang loob ay sumisigaw sa puot. Nang bumaba si Jose, ang kanyang asawa ay lumapit sa kanya at nagbigay ng isang mabilis na halik sa noo. "Good morning, Hon. Ang bango ng luto mo." Ang nakangiti nitong bati. Na tila ba hindi ito ang lalaking nakita ni Maria kagabi na may ibang karga sa kanyang mga braso. Ang dampi ng labi ni Jose sa kanyang balat ay tila isang uod na gumagapang, nagdudulot ng matinding pandidiri na muntik nang magpasuka sa kanya. Pinilit ni Maria na ngumiti ng tipid. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Sa bawat I love you na binibitawan ni Jose, nararamdaman ni Maria ang paglalalim ng sugat sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ay isang kasinungalingang kasing talas ng labaha. Pagkatapos ng almusal, nagkunwari si Maria na nililinis ang Amerikana ni Jose bago ito pumasok sa opisina. Doon, sa loob ng bulsa, nadama ng kanyang mga daliri ang isang matigas na kapirasong papel. Isang calling card, Luis Ramirez, attorney at law. Ang pangalang iyon ay tila isang liwanag sa gitna ng madilim na kuwebang kanyang kinapapalooban. Kasabay nito, sinubukan niyang buksan ang kanilang joint account sa kanyang cellphone, ngunit ang bumulaga sa kanya ay ang mensaheng hindi na niya ma-access ang account. Blinok siya ni Jose. Ang katotohanang balak siyang iwan ng walang kahit isang kusing ay tila isang malamig na tubig
na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Tumakbo si Maria sa banyo at marahas na hinilamusan ang kanyang mukha gamit ang malamig na tubig. Nais niyang burahin ang dumi na iniwan ng halik ni Jose. Nais niyang hugasan ang lahat ng sakit at kahihiyan. Ang tubig na dumadaloy sa kanyang mga palad ay humahalo sa mga luhang hindi na niya napigilan. Sa harap ng salamin, tinitigan niya ang sariling mga mata. Puno ng pagod, ngunit may kasama ring nagbabagang apoy ng determinasyon. Hindi siya pwedeng basta na lamang sumuko. May isang Luis Ramirez na maaaring maging susi sa kanyang kaligtasan at kailangan niyang mahanap ang pagkakataon na makipag-ugnayan dito nang hindi nalalaman ng sinuman. Nang lumabas siya ng banyo, naabutan niya si Isabela sa sala na pilit na kinukuha ang kulay rosas na alkansya ni Maya. Umiiyak ang bata. Pilit na binabawi ang kanyang pinag-iipunan. Sinasabi ni Isabela na hihiramin muna niya ang pera dahil may kailangan siyang bayaran sa kuryente na inaksaya raw ng mag-ina sa loob ng bahay. Ang kawalang hiyaan ng kanyang hipag na pati ang maliit na ipon ng bata ay hindi pinatawad ay nagpasilab sa huling hibla ng pasensya ni Maria. Lumapit siya at kinuha si Maya, ngunit hindi niya nagawang bawiin ang alkansya dahil sa takot na mas lalong lumala ang gulo sa harap ng bata. Akin na to, Maya. Masyado kayong maluho ng nanay mo? Kailangang makatulong din kayo sa gastos dito. Ang mayabang nasabi ni Isabela habang tinalikuran sila. Niyakap ni Maria ang nanginginig na anak habang ang kanyang paningin ay nakatitig sa likod ng hipag. Ang bawat barya na nasa loob ng alkansyang yon ay simbolo ng pangarap ni Maya. Pangarap na walang awang ninanakaw ng pamilyang ito. Habang hinahaplos niya ang buhok ng anak, isang tanong ang hindi mawala sa kanyang isip. Hanggang kailan niya kayang panoorin ang kanyang anak na nagdurusa bago niya tuluyang ilabas ang mga kuko at ipakita sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang inang wala nang natitirang mawawala. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng maliit na kapehan ay tila mga luhang hindi na magawang ibuhos ni Maria Clara. Sa ilalim ng suot niyang malapad na sombrero at makapal na jacket, pilit niyang ikinukubli ang kanyang pagkatao mula sa mapanuring mga mata ng lipunan. Ang bango ng kapeng barako sa loob ng gusali ay dapat sana ay nagbibigay ng ginhawa, ngunit para kay Maria, bawat samyo nito ay nagpapaalala sa kanya ng pait ng kanyang kasalukuyang buhay. Sa isang madilim na sulok, naroon ang lalaking hinahanap niya. Si Attorney Luis Ramirez ay nakaupo ng matuwid. Ang kanyang anyo ay kasing tigas ng marmol at ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakabasa ng bawat lihim na itinatago ng sinumang titingin sa kanya. Please have a seat, Mrs. Santos. Ang malamig ngunit magalang na bati ni Luis habang bahagyang itinatabi ang kanyang binabasang papeles. Ang boses nito ay may awtoridad na tila isang sandigan sa gitna ng unos. Naupo si Maria Clara, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag, nanginginig sa kaba at takot. Nang abutin niya ang baso ng tubig sa kanyang harap, bahagyang naurong ang kanyang manggas, sapat na upang malantad ang isang madilim na pasa sa kanyang maputing braso, ang bunga ng mahigpit na pagkakahawak ni Dolores sa kanya kahapon. Nakita ni Maria ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Luis. Ang mga mata nito ay tumalas at ang panga nito ay nagpait. Nang walang imik, kinuha ni Luis ang kanyang malinis at puting panyo mula sa bulsa at dahan-dahang inilapag sa tapat ni Maria. I noticed you're trembling. Relax, Maria Clara. Dito, safe ka. Walang makakasakit sa'yo habang kausap mo ako. Ang sabi ni Luis sa tono na hindi na lamang pang-abogado, kundi may kalakip na tunay na malasakit. Ang simpleng galaw na yon ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanlalamig na puso ni Maria. Marahang hinawakan ni Maria ang panyo, nadarama ang lambot nito na tila isang simbolo ng pag-asang matagal na niyang kinalimutan.
Ipinakita ni Maria ang lahat ng kanyang nakalap na ebidensya, ang mga litrato ni na Jose at Carmela, ang mga resibo ng perang ninanakaw ni Isabela, at ang mga dokumentong nais ni Dolores na ipapirma sa kanya. Habang binabasa ni Luis ang mga ito, napansin ni Maria ang kakaibang galit na kumikislap sa mga mata ng abogado nang mabanggit ang pangalan ng pamilya, Santos. Tila may malalim na sugat din ito sa nakaraan na may kaugnayan sa mga taong sumisira sa buhay niya ngayon. Sa halip na matakot, naramdaman ni Maria ang isang uri ng alyansa na hindi kailangan ng maraming salita. Isang lihim na pagkakaintindihan ng dalawang kaluluwang kapwa may dalang sakit. Masyadong delikado ang pamilyang ito, Maria Clara. Ang kailangan natin ay higit pa sa mga papel na ito. Kailangan nating mahuli sila sa akto. Ang seryosong babala ni Luis. Inilabas niya ang isang maliit na bagay na tila isang ordinaryong butones. This is a hidden camera. Itanim mo ito sa lugar kung saan sila madalas magplano. Be careful. One wrong move and everything will crumble. Tinanggap ni Maria ang butones. Ang kanyang daliri ay bahagyang dumampi sa mga daliri ni Luis. Ang sandaling iyon ay tila nagpatigil sa takbo ng oras. Nadama ni Maria ang init ng balat ni Luis na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Isang pakiramdam ng kaligtasan na hindi niya naramdaman sa loob ng 7 taon kasama si Jose. Ang init ng kapehan ay unti-unting napalitan ng malamig at nakakasakal na hangin nang muling tumapak si Maria sa loob ng mansyon ng mga Santos. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis siyang umakyat patungo sa kwarto nila ni Maya, nagnanais na yakapin ang kanyang anak at ibahagi ang kahit kaunting pag-asa na nakuha niya mula kay Luis. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kwarto, ang pintuan ay nakasara at may nakakabit na malaking padlock sa labas. Walang bakas ng susi sa paligid. Isang mahinang iyak ang narinig ni Maria mula sa loob ng silid. Isang iyak na puno ng takot at kalungkutan. Mama, Mama, nandyan ka ba? Madilim po dito, Mama. Ayaw po buksan ni Tita Isabela ang pinto. Ang nangangatog na boses ni Maya ay tila mga punyal na sumaksak sa puso ni Maria Clara. Napasandal siya sa pinto, ang kanyang mga kamay ay pilit na binubuksan ng trangka kahit alam niyang hindi ito susuko. Ang galit na itinago niya sa harap ni Luis ay biglang sumiklab, mas matindi at mas mapanira kaysa dati. Habang nakikinig siya sa bawat hikbi ng kanyang anak sa dilim, isang sumpa ang binuo ni Maria Clara sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo hahayaang ang sarili mong laman at dugo ang magbayad para sa mga kasalanan ng mga taong walang kaluluwa? Sa pagpihit ng malaking kandado na nakakabit sa pinto, ang tunog ng bakal na naghihiwalay sa isa't isa ay tila isang babala na bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Bumukas ang pinto at bumulaga ang nakakalokong ngiti ni Isabela. Hawak ang kanyang mamahaling cellphone habang ang ilaw nito ay nakatutok sa kanyang mukha. Oh, nandyan ka na pala, Maria Clara. Huwag kang masyadong madrama. Dinidisiplina ko lang ang anak mo dahil masyadong makulit. Ang maanghang na sabi ni Isabela bago ito lumakad palayo na tila walang ginawang masama. Agad na sumugod si Maria Clara sa loob ng madilim na silid at natagpuan si Maya sa sulok, nakayakap sa kanyang sariling mga tuhod at nanginginig sa takot. Dahan-dahang binuhat ni Maria ang kanyang anak. Nararamdaman ang mabilis na tibok ng puso nito na tila isang maliit na ibon na sugatan. Inilapat niya ang kanyang pisngi sa noo ng bata at nagsimulang humuni ng isang pamilyar na lullaby. Ang himig na tanging nakakapagpatahimik sa kanilang dalawa sa gitna ng unos. Mama is here, baby. Hindi ka na muling masasaktan. Pangako yan. Ang bulong ni Maria habang ang kanyang sariling mga mata ay nagniningas sa galit na pilit niyang ikinukubli.
Ang bawat haplos niya sa buhok ni Maya ay may kalakip na panata na bawat luhang pumatak mula sa mga mata ng kanyang anak ay babayaran ng pamilya Santos ng may kasamang interes. Ngunit hindi pa natatapos ang kalupitan ni Isabela. Bumalik ito sa silid at pilit na kinuha si Maya mula sa mga braso ni Maria. Wait! Kailangan ko si Maya para sa aking Facebook Live. Ang daming nagtatanong kung nasaan ang favorite niece ko and the donations are pouring in. Kailangan nating ipakita kung gaano tayo ka-blessed na family. Ang sabi ni Isabela habang pinipilit na pormahin ang isang plastic na ngiti sa labi ni Maya sa harap ng kamera. Napilitang manood si Maria Clara, ang kanyang sikmura ay bumabaliktad sa matinding pandidiri habang ginagamit ni Isabela ang inosenteng bata para sa kanyang pansariling interes at kasikatan sa social media. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang hipag tungkol sa pagmamahal ay tila isang lason na kumakalat sa hangin. Habang abala si Isabela sa kanyang panloloko, sa harap ng kamera, ginamit ni Maria Clara ang pagkakataon upang isagawa ang kanyang lihim na misyon. Gamit ang nanginginig na mga kamay, kinuha niya ang butones na kamera na ibinigay ni Luis mula sa kanyang bulsa. Maingat siyang naglakad patungo sa sala. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang sayaw sa ibabaw ng manipis na bubog. Itinago niya ang maliit na aparato sa likod ng isang antigong plapunan na nakaharap sa direksyon kung saan madalas magpulong sina Dolores at Jose. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras sa kanyang pakiramdam hanggang sa marinig niya ang tunay na pagkakabit ng aparato sa kahoy. Sa kanyang paglalakad pabalik, napansin ni Maria Clara na bahagyang nakabukas ang pinto ng opisina ni Dolores. Ang liwanag mula sa loob ay tumatama sa sahig ng pasilyo, tila isang paanyaya sa isang lihim na hindi pa nabubunyag. Pumasok siya ng walang tunog at nakita ang laptop ni Dolores na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Sa screen, nakita niya ang mga listahan ng mga transaksyon, mga donasyon para sa isang foundation na sa katunayan ay napupunta lamang sa mga pribadong account ng pamilya Santos. Ngunit ang mas nakakuha ng kanyang atensyon ay ang isang folder na may pangalang Project C. Bago pa niya maklik ang file, naramdaman niya ang isang malamig na hangin sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo rito sa loob ng opisina ko, Maria Clara? Magnanakaw ka ba talaga? Pati ng mga impormasyong hindi para sa'yo? Ang boses ni Dolores ay tila isang latigo na tumama sa kanyang pandinig. Dahan-dahang lumingon si Maria Clara at natagpuan ang kanyang biyenan na nakatayo sa may pintuan. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit habang ang kanyang kamay ay nakahawak sa baywang. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang babae ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol. At sa bawat paghinga ni Maria Clara, nararamdaman niya ang bigat ng panganib na kanyang kinakaharap. Ang folder na Project C ay nananatiling isang misteryo sa kanyang isipan, habang ang titig ni Dolores ay tila naghuhukay sa kanyang kaluluwa upang hanapin ang anumang bakas ng pagtataksil. Ang marahang pagpihit ng pintuan ng opisina ay tila isang hudyat ng muling pagbabalik ni Maria Clara sa malupit na katotohanan. Nanatili siyang nakatayo nang matuwid sa harap ni Dolores. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakakubli sa likuran upang hindi mahalata ang panginginig ng kanyang kalamnan. Sa gitna ng nakatutulig na katahimikan, mabilis na nag-isip si Maria ng isang dahilan na hindi maglalantad sa kanyang tunay na layunin. Sinabi niya sa kanyang biyenan na naghahanap lamang siya ng basahan upang linisin ang natapon na tubig sa pasilyo. Isang kasinungalingang pilit niyang pinatitibay sa pamamagitan ng isang maamong tingin. Tinitigan siya ni Dolores ng matagal. Ang mga mata nito ay tila dalawang matalas na karayom na sinusubukang tahiin ang bawat butas sa kanyang kwento bago ito nagpakawala ng isang mapanuyang ngiti na nagpataas ng balahibo ni Maria.
Imbes na parusahan, isang utos ang ibinigay ni Dolores na tila isang panibagong uri ng pagpapahirap. Inatasan niya si Maria na ihanda ang pinakamagarang hapunan dahil may darating na mahalagang panauhin, isang business partner na, sa katunayan, ay ang babaeng sumisira sa kanyang tahanan. Ang amoy ng kare-kare at pinaputok na isda na niluluto ni Maria sa kusina ay dapat sana ay simbolo ng kalinga. Ngunit para sa kanya, ang bawat sangkap na kanyang hinihiwa ay animoy bahagi ng sarili niyang puso na unti-unting kinakatay. Sa bawat pagpatak ng pawis mula sa kanyang noo, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang katayuan, isang asawang ginagawang katulong sa harap ng sarili niyang asawa at ng kabit nito. Dumating si Carmela na may dalang aura ng karangyaan, suot ang isang mamahaling bestido na tila sinasadyang ikumpara sa kupas na duster na suot ni Maria. Ang bawat hakbang nito sa marmol na sahig ay may kasamang yabang na tila ba pag-aari na nito ang buong mansyon. Sa hapagkainan, pinilit ni Dolores na pagtabihin sina Jose at Carmela, habang si Maria ay inutusang manatili sa gilid upang magsilbi ng alak at magpalit ng mga ginamit na plato. Ang bawat matamis na tawa ni Carmela ay tila isang kislap ng apoy na nagpapainit sa dugo ni Maria, habang si Isabela ay walang tigil sa pagpuri sa kagandahan at talino ng bisita. Tila ba sadyang binubura ang presensya ni Maria sa silid. "Oh, is she the maid? I didn't know you hired someone new, Tita Dolores." Ang may halong pang-iinsulto na tanong ni Carmela habang nakatingin kay Maria mula ulo hanggang paa. Imbes na ipagtanggol ang asawa, na natiling nakayuko si Jose, mas piniling paglaruan ang pagkain sa kanyang plato kaysa tingnan ang mga mata ni Maria Clara. "No, Hiya. She's just someone who owes us a lot. Huwag mo na siyang pansinin. Just enjoy the food." Ang sagot ni Dolores na may kalakip na malakas na tawa na tila isang selyo ng kanyang tagumpay sa pagpapahiya sa manugang. Ang bawat salita ay tumatagos sa pandinig ni Maria, ngunit sa ilalim ng kanyang suot na damit, nararamdaman niya ang munting butones na kamera na tila isang lihim na sandata na nagbibigay sa kanya ng lakas na manatiling kalmado. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, naramdaman ni Maria ang bahagyang panginginig ng kanyang cellphone sa loob ng bulsa. Isang maikling mensahe mula kay Luis ang kanyang nabasa nang magnakaw siya ng sandali sa kusina. "Konting tiis, Maria. Nakukuha na natin ang lahat ng kailangan natin." Ang mga salitang yon ay tila isang baso ng malamig na tubig sa gitna ng nagbabagang disyerto. Nang bumalik siya sa hapag upang magsilbi ng mainit na sabaw, nakita niya kung paano hinawakan ni Carmela ang kamay ni Jose sa ilalim ng mesa, isang pagtataksil na harap-harapan niyang nasasaksihan. Ang galit ni Maria ay umabot sa kanyang mga kamay, kaya't mas hinigpitan niya ang pagpisil sa hinihiwang kalamansi sa gilid ng plato hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ipinapalit ang siklab ng puot sa pisikal na hapdi. Ang gabi ay nagtapos sa isang insidenteng bumasag sa huling hibla ng dangal na pinanghahawakan ni Maria. Sa gitna ng pag-uusap, aksidenteng itinulak ni Carmela ang mangkok ng mainit na sabaw patungo sa direksyon ni Maria habang ito ay nagliligpit. Ang init ng likido ay agad na dumampi sa balat ni Maria, nagdudulot ng isang matinding hapdi na tila ba may libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang kamay. Imbes na mag-alala o tumulong, tumayo si Jose at pinagalitan pa si Maria. "Maria Clara, be careful. You're so clumsy. Nakakahiya kay Carmela. Go to the kitchen and clean yourself up. Nakakasira ka ng mood." Ang bulyaw ni Jose na may halong pandidiri sa kanyang boses. Tumalikod si Maria Clara, bit-bit ang namumulang kamay at ang sugat sa kanyang kaluluwa na mas masakit pa kaysa sa paso ng sabaw. Habang naglalakad siya patungo sa dilim ng kusina, naririnig pa rin niya ang tawa ni Carmela at ang panunukso ni Isabela sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paglubog sa putikan ng kawalang pag-asa
Ngunit sa bawat pintig ng sakit sa kanyang kamay, mas tumitibay ang kanyang desisyon. Habang tinititigan niya ang kanyang nasunog na balat sa ilalim ng malamig na tubig sa gripo, isang tanong ang hindi niya maialis sa kanyang isipan. Hanggang kailan mo hahayaang paso ng kanilang kalupitan ang tanging magpaalala sa iyo na ikaw ay buhay pa? Ang bawat dampi ng malamig na tubig mula sa gripo ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa namumulang balat ni Maria Clara. Sa loob ng madilim na kusina, tanging ang mahinang daloy ng tubig ang nagbibigay ng ingay sa gitna ng kanyang naglalaban ng emosyon. Sinubukan niyang pigilin ang anumang tunog ng sakit na nais kumawala sa kanyang mga labi upang hindi magising si Maya na mahimbing nang natutulog sa kabilang silid. Ang paso sa kanyang kamay ay hindi lamang isang pisikal na sugat. Ito ay isang lantarang paalala ng kanyang kawalan ng halaga sa paningin ng lalaking minsan niyang sinumpaang mamahalin habang buhay. Sa bawat pintig ng hapdi, tila ba idinidikta nito sa kanya na ang panahon ng pagtitiis ay dapat nang magwakas. Kinabukasan, maingat na binalot ni Maria Clara ang kanyang kamay ng isang manipis na benda. Pilit itong itinatago sa ilalim ng mahabang manggas ng kanyang damit. Sa kabila ng panghihina ng katawan, nagtungo siya sa isang liblib na parke upang makipagkita kay Luis Ramirez. Ang bango ng sariwang damo at ang malamig na simoy ng hangin ay tila isang estranghero sa kanyang magulo at mainit na mundo sa loob ng mansyon. Nang makita siya ni Luis na naghihintay sa ilalim ng isang matandang puno ng narra, agad na napansin ng abogado ang kanyang balisa at ang paraan ng paghawak niya sa kanyang nasugatang braso. "What happened to your hand, Maria?" ang tanong ni Luis. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala at bahagyang panginginig ng pinipigilang galit. Hindi nakasagot agad si Maria. Sa halip, naramdaman niya ang muling pag-init ng kanyang mga mata. Nang dahan-dahang itaas ni Luis ang kanyang manggas at makita ang malubhang paso, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng abogado. Walang salitang kinuha ni Luis ang isang first aid kit mula sa kanyang sasakyan. Pinaupo niya si Maria sa isang bangko at maingat na kinuha ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ni Luis ay puno ng lambot at kalinga. Tila ba hawak niya ang isang babasaging kristal na ayaw niyang mabasag. Sa gitna ng pananahimik, nadama ni Maria ang init ng mga daliri ni Luis habang naglalagay ito ng ointment sa kanyang sugat. Isang kakaibang kuryente ang tila dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pag-aalaga ni Luis ay malayo sa malupit na pagtrato ni Jose. Dito, sa piling ng abogadong ito, naramdaman niya na siya ay tao, na siya ay may halaga, at na siya ay karapat-dapat na protektahan. Napatingin si Maria sa pulso ni Luis habang ito ay aba-abala sa pagbebenda, at doon ay nakita niya ang isang lumang peklat na tila bakas ng isang malalim na hiwa. Isang lihim na sugat na tila nagpapaliwanag kung bakit ganito na lamang ang malasakit nito sa kanya. "Hindi na sila makakapanakit ulit, Maria. Pangako iyan. Malapit na tayong matapos," ang mahinang bulong ni Luis habang tinititigan ang mga mata ni Maria Clara. Ang distansya sa pagitan ng kanilang mga muka ay tila naglaho sa isang sandali ng matinding koneksyon. Amoy ng malinis na pabango at gamot ang namayani sa pagitan nila, isang halimuyak ng kaligtasan. Bahagyang hinaplos ni Luis ang likod ng kamay ni Maria bago ito binitawan, isang simpleng galaw na nag-iwan ng kakaibang init sa puso ng babae. Ngunit sa likod ng magandang sandaling iyon, alam ni Maria na ang bawat hakbang patungo sa kalayaan ay may katapat na mas matinding unos. Nang bumalik si Maria sa mansyon, bumulaga sa kanya si Jose na nakatayo sa gitna ng sala. May hawak na alak at ang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Sinabi ni Jose na sa darating na weekend, dadalhin niya si Maya sa isang trip sa labas ng probinsya kasama sina Dolores at Isabela. Walang pakundangan niyang idinagdag
na hindi kasama si Maria Clara dahil kailangan daw nitong manatili sa bahay upang tapusin ang mga gawaing naiwan. Ang balitang yon ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabagang pag-asa ni Maria. Ang ideya na malalayo sa kanya ang kanyang anak, sa piling ng mga taong walang awang nananakit dito, ay nagdulot ng isang matinding takot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Napasandal si Maria Clara sa pintuan. Ang kanyang kamay na kagamot lamang ni Luis ay tila muling humapdi sa tindi ng kaba. Tinitigan niya ang asawa, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pagmamahal o konsensya, ngunit tanging ang malamig na titig nito ang sumagot sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang pag-alis ni Jose, isang tanong ang pilit na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbibigay ng panibagong takot sa kanyang puso. Paano mo mapoprotektahan ang iyong anak kung ang mismong mga taong dapat ay katuwang mo sa pag-aalaga ang siyang nagnanais na ilayo siya sa iyong mga bisig? Ang bawat segundo na lumilipas ay tila isang patalim na unti-unting pumuputol sa huling hibla ng pag-asa ni Maria Clara. Habang nakatingin siya sa sasakyang paalis, dala ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang anak na si Maya, naramdaman niya ang isang uri ng takot na hindi kayang pantayan ng anumang pisikal na sakit. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis, habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa matinding kaba. Agad niyang dinukot ang kanyang cellphone at tinawagan si Luis Ramirez. Ang boses ng abogado sa kabilang linya ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng gumuguho niyang mundo. Kalmado, ngunit puno ng determinasyon, sinabi ni Luis na mayroon siyang plano, isang mapanganib, ngunit kailangang gawin upang hindi tuluyang makuha ang bata. Binalaan niya si Maria na kailangan nitong gamitin ang bulpen na iniabot niya sa huli nilang pagkikita. Isang panulat na may tinta na sadyang maglalaho makalipas ang ilang oras. Narating nila ang daungan bago pa man makasakay ang pamilya Santos sa barko. Sa gitna ng nagmamadaling mga tao at ang maingay na ugong ng makina ng mga sasakyan sa paligid, hinarang ni Maria ang kotse ni Jose. Humahangos siya. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala na hindi na kailangan pang ikubli. Jose, sandali! Naiwan ni Maya ang kanyang gamot sa hika. Hindi niyo siya pwedeng dalhin nang wala ito. Ang sigaw ni Maria habang marahas na kumakatok sa bintana ng sasakyan. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bawat pintig ay humihingi ng hustisya. Sa kaguluhan ng sandaling iyon, habang abala si Dolores sa panunumbat sa kanyang pagkakamali, mabilis na nakuha ni Maria ang pagkakataon. Nadukot niya ang passport ni Maya mula sa nakabukas na bag ng matanda. Isang mabilis at tahimik na galaw na nagdulot ng bahagyang panginginig sa kanyang mga daliri. Nang mapilitang bumalik ang lahat sa mansyon dahil sa nakalimutang gamot, hindi na pinalampas ni Dolores ang pagkakataon upang tuluyang gipitin si Maria Clara. Inilapag ng matanda ang isang makapal na dokumento sa ibabaw ng mesa sa sala. Ang mga titik sa papel ay tila mga anay na unti-unting kumakain sa kanyang karapatan bilang ina. Isang kontrata na naglalaman ng kusang loob na pagsuko ng legal custody ni Maya sa pamilya Santos dahil sa mga utang na pilit na ibinibintang sa kanya. Pirmahan mo ito, Maria. Kapalit nito ay ang pananahimik namin tungkol sa mga utang ng mga magulang mo na kami ang nagbayad. Kung hindi, asahan mong hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo. Ang banta ni Dolores na may kasamang mapanuyang ngiti na tila isang hukom na nagbababa ng hatol. Nanginginig ang mga kamay ni Maria habang hawak ang bolpen na ibinigay ni Luis. Tumingin siya kay Maya na mahigpit na nakakapit sa kanyang palda. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagsusumamo at takot. Ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Maya ay tila nagpapasilab sa apoy ng kanyang paninindigan. Sa bawat paglapat ng dulo ng panulat sa papel, nararamdaman ni Maria ang bigat ng kanyang sakripisyo.
Ngunit sa likod ng kanyang mga hikbing pinipigilan, may isang munting lihim siyang itinatago. Ang pirma na kanyang inilalagay ay maglalaho rin, tulad ng kapangyarihan ng Pamilya Santos na unti-unti na niyang winawasak. Tapos na. Nakuha niyo na ang gusto niyo. Ang mahinang sabi ni Maria Clara habang iniaabot ang papel kay Dolores na tila isang biktima na wala ng lakas na lumaban. Habang abala ang lahat sa paghahanda para sa muling pag-alis, si Isabela ay tahimik na nagmamasid sa isang sulok. Napansin niya ang isang maliit na piraso ng papel na nahulog mula sa bulsa ni Maria Clara nang kuhanin nito ang kanyang panyo kanina. Maingat niya itong pinulot at binuklat sa ilalim ng ilaw. Ito ay isang resibo mula sa isang kapehan at sa likod nito ay nakasulat ang isang pangalan at isang numero na tila pamilyar sa kanya. Luis Ramirez. Ang kislap ng hinala sa mga mata ni Isabela ay tila isang lason na handang kumalat sa buong bahay. Hanggang kailan mananatiling lihim ang mga hakbang ni Maria Clara bago ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tuluyang mabunyag sa harap ng kanyang mga kaaway. Ang bawat hakbang ni Maria Clara patungo sa kanyang dating silid ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa gitna ng pasilyo, nakatayo si Dolores na tila isang reyna na nagdedeklara ng pagsakop sa isang bagong teritoryo. Kailangan nating i-renovate itong master's bedroom bago dumating ang pamilya ni Carmela. Hindi na ito angkop sa isang santos na katulad ni Jose, ang pahayag ng matanda, habang ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa bawat sulok ng silid na 7 taon ding naging saksi sa mga pangarap at sakripisyo ni Maria Clara. Ang boses ni Dolores ay walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba ang bawat gamit ni Maria ay mga basura lamang na kailangang itapon upang bigyang daan ang isang mas mahalagang panauhin. Lumingon si Maria Clara kay Jose, naghahanap ng kahit maliit na bahagi ng pagkatao nito na handang tumayo para sa kanya. Ngunit ang kanyang asawa ay mas piniling ayusin ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Iniwasan ang mapanuri at nasasaktang mga mata ni Maria. Sinabi ni Jose na kailangan nilang sumunod sa gusto ng kanyang ina para sa ikabubuti ng hinaharap ng kanilang negosyo. Ang bawat salitang binitawan nito ay tila isang malamig na hanging pumuputol sa huling hibla ng init sa puso ni Maria Clara. Wala siyang nagawa kundi ang simulan ang pag-iimpake ng kanyang mga gamit. Bawat damit na kanyang itinutupi ay tila isang piraso ng kanyang dangal na pilit niyang isinisilid sa isang lumang maleta. Ang tunog ng mga gamit na inilalagay sa loob ng bag ay tila isang malungkot na paalam sa buhay na akala niya ay sa kanya. Sa pilitang inilipat sina Maria at Maya sa isang maliit at maalikabok na silid sa likod ng mansyon, ang kwarto na dati ay inilalaan lamang para sa mga katulong. Ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy ay agad na bumalot sa kanilang pandinig, habang ang tanging ilaw na nagmumula sa isang pundidong bumbilya ay nagbibigay ng isang malungkot na anyo sa silid. Nang makita ni Maya ang kanilang bagong tirahan, nagsimulang manginig ang maliliit nitong labi. Upang hindi matakot ang bata, agad na kinuha ni Maria ang isang lumang kumot at itinali ito sa pagitan ng 2 silya upang gumawa ng isang pansamantalang tolda. "Camping tayo, baby. Dito tayo matutulog sa loob ng ating munting kastilyo." Ang bulong ni Maria habang pilit na pinatatawa ang anak sa kabila ng hapdi sa kanyang sariling dibdib. Sa loob ng toldang iyon, habang yakap ang anak sa matigas na sahig, naramdaman ni Maria ang tunay na bigat ng kanyang kalagayan, ngunit kasabay nito ang pagsiklab ng isang apoy na hinding-hindi na muling mamamatay. Habang maingat na nililinis ni Maria ang ilalim ng lumang kama upang alisin ang mga agiw, ang kanyang mga kamay ay tumama sa isang matigas na bagay. Isang kahon na gawa sa lumang lata, kinakalawang na at tila matagal nang nakalimutan ng panahon. Nang dahan-dahan niya itong buksan,
Bumulaga sa kanya ang mga lumang sulat na may pirma ni Dolores. Ang bawat letra sa papel ay tila mga laso na nagpapatunay sa katotohanang matagal na niyang hinala. Ang lahat ng paghihirap niya, ang bawat insidente ng pagmamaliit, at ang unti-unting paglayo sa kanya ni Jose ay bahagi ng isang planong binuo ni Dolores bago pa man sila ikasal. Nakasulat doon kung paano gagamitin ang yaman ng pamilya ni Maria Clara at pagkatapos ay itatapon siya kapag wala na siyang pakinabang. Ang bawat salita ng matanda sa mga sulat na yon ay punong-puno ng kasamaan at manipulasyon, tila isang blueprint ng kanyang sariling pagkawasak. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing ang tulog ni Maya, maingat na inilabas ni Maria ang kanyang cellphone. Gamit ang mahinang liwanag mula sa bintana, kinuhaan niya ng litrato ang bawat pahina ng mga sulat na kanyang natagpuan. Ang bawat pagpindot niya sa kamera ay tila isang hakbang patungo sa kanyang kalayaan, isang tahimik na pagrerebelde laban sa mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Agad niyang ipinadala ang mga larawang ito kay Luis Ramirez. Ang bawat segundo ng paghihintay sa kumpirmasyon ng pagkakadeliver ng mensahe ay tila isang kawalang hanggan. Alam ni Maria na ang mga dokumentong ito ang magsisilbing pinakamahalagang bala sa digmaang malapit na niyang simulan. Isang katotohanang dudurog sa imahe ng pamilya Santos na pilit nilang pinoprotektahan. Gayunpaman, sa labas ng kanilang silid, si Isabela ay hindi pa rin tumitigil sa kanyang pagmamasid. Hawak pa rin niya ang resibong may pangalan ni Luis. Ang kanyang hinala ay unti-unti nang nagiging isang katiyakan. Habang tinititigan niya ang madilim na pasilyo patungo sa kwarto ni Maria Clara, isang mapanganib na plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Kuya, baka may ibang lalaki na ang asawa mo. Nakita ko ang pangalan ng isang abogado sa kanyang gamit. Ang bulong ni Isabela kay Jose nang magkasalubong sila sa hagdanan. Ang pagdududa na itinanim ni Isabela sa isipan ni Jose ay tila isang apoy na handang lamunin ang anumang natitirang tiwala. Hanggang kailan mananatiling nakakubli ang katapangan ni Maria Clara bago siya tuluyang masakote ng mga matang mapanuri sa loob ng sarili niyang bilangguan. Ang marahas na pagbukas ng pintuan ay yumanig sa payapang hangin sa loob ng maliit at maalikabok na silid kung saan namamalagi sina Maria Clara. Pumasok si Isabela na may dalang mapanuyang ngiti habang iwinawagayway ang kapirasong papel na naglalaman ng pangalan ni Luis Ramirez. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila isang lason na pilit sumasakop sa masikip na espasyo. Tinitigan niya si Maria mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at hinala. Tila ba nakatagpo siya ng isang malaking butas sa baluti ng kanyang kaaway. Sino itong Luis Ramirez na ito, Maria Clara? Huwag mong sabihing naghahanap ka na ng kapalit ni Kuya dahil sa hirap ng buhay mo ngayon. Ang boses ni Isabela ay puno ng pangungutya. Isang pagtatangkang ipahiya si Maria sa harap ng sarili nitong anak. Ngunit sa halip na manginig o magmakaawa, dahan-dahang tumayo si Maria Clara. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang titig ay tila isang matalas na salamin na sumasalamin sa sariling takot ni Isabela. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maria. Isang ngiti na nagdulot ng biglaang panginginig sa balat ng kanyang hipag. Ah, si Attorney Ramirez. He is actually the one Mama Dolores hired to look into the missing funds from the family foundation. Alam mo naman si Mama, napansin niya ang malalaking butas sa account at ang mga transaksyong napupunta sa mga personal na luho na hindi naman maipaliwanag. Akala ko ba alam mo ang tungkol sa investigasyon? Ang bawat salitang binitawan ni Maria ay tila isang dahan-dahang pagdiin ng punyal sa konsensya ni Isabela. Ang panginginig ng mga kamay ni Isabela at ang biglaang pamumutla ng kanyang muka ay sapat na upang malaman ni Maria na tumama siya sa tamang ugat.
ang paggamit ni Maria sa taktika ng pamilya Santos laban sa kanila ay nagdulot ng isang matinding kalituhan sa isipan ni Isabela na nagmamadaling lumabas ng silid upang suriin ang sarili nitong mga bakas. Nang lisanin ni Maria Clara ang kanilang silid upang kumuha ng mainit na tubig para kay Maya, hindi niya sinasadyang mapadaan sa tapat ng bagong ayos na master's bedroom. Ang pinto ay bahagyang nakabukas at mula sa loob ay narinig niya ang boses ni Jose. Ang bawat salita ng kanyang asawa ay tila mga bubog na pilit na isinisiksik sa kanyang pandinig. Sinasabi ni Jose kay Carmela na wala na siyang anumang pakialam kay Maria, na ang asawa niya ay isa na lamang anino ng nakaraan na kailangan niyang tiisin hanggang sa makuha ang lahat ng kailangan nila. Sinabi ni Jose na si Carmela lamang ang tanging babaeng nagbibigay sa kanya ng liwanag at tagumpay at handa siyang gawin ang lahat upang mapanatili ito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng madilim na pasilyo, naramdaman ni Maria Clara ang huling pintig ng pagmamahal na itinago niya para kay Jose sa loob ng maraming taon. Ang sakit na dati ay nagpapaluha sa kanya ay biglang naglaho, pinalitan ng isang malamig at matalim na kawalan. Tila ba may isang mabigat na tanikala na biglang naputol sa loob ng kanyang dibdib, nagpapalaya sa kanyang kaluluwa mula sa bilangguan ng pag-asa. Wala ng luha, wala ng pagsisisi. Ang lalaking nasa loob ng silid na yon ay hindi na ang Jose na kanyang pinangakuan ng katapatan. Isa na lamang itong estrangherong may pusong kasing pait ng lason. Naglakad siya patungo sa kusina. Ang bawat hakbang ay may dalang bigat ng isang pinal na desisyon. Inalis niya ang kanyang wedding ring, ang gintong singsing na naging simbolo ng 7 taon niyang pagpapakasakit. Tinitigan niya ang kanyang daliri kung saan may naiwang maputlang marka ng singsing, isang bakas ng isang sumpa na ngayon ay wala na ring saysay. Lumapit siya sa basurahan at dahan-dahang ibinuka ang kanyang palad. Ang marahang pagtama ng ginto sa ilalim ng lata ay nagbigay ng isang tahimik ngunit mabigat na tunog ng pagtanggap sa gitna ng katahimikan ng gabi. Kinuha niya ang mga latak ng basang kape at ibinuhos ito sa ibabaw ng singsing. Tinatabunan ang huling alaala ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang banayad na panginginig ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang duster. Sa gitna ng dilim ng kusina, sumilay ang liwanag ng screen na naglalaman ng mensahe mula kay Luis. Narito na ang lahat ng ebidensya. Maria, handa na ang bawat dokumento para sa kanilang pagbagsak. Handa na ba ang iyong pulang damit? Ang boses ni Luis sa kanyang isipan ay tila isang himig ng tagumpay na nagpabangon sa kanyang natutulog na diwa. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa refleksyon ng madilim na bintana, alam ni Maria Clara na ang susunod na pagsikat ng araw ay hindi na para sa kanyang pagtitiis, kundi para sa pagsisimula ng isang bagyo na wawasak sa lahat ng mapanlinlang na kuta ng pamilya Santos. Ang gabi bago ang engranding selebrasyon ng pamilya Santos ay puno ng abala at ingay ng mga paghahanda. Ngunit para kay Maria Clara, ito ang gabi ng kanyang pinakatahimik na pamamaalam. Sa loob ng maliit at madilim na silid na pansamantala nilang tinitirhan ni Maya, maingat niyang isinisilid ang kanilang mga mahahalagang gamit sa isang maliit na bag. Ang bawat piraso ng damit na kanyang itinutupi ay tila isang pahina ng kanyang buhay na handa na niyang isara. Walang anumang ingay siyang nililikha, tanging ang marahang paghaplos ng tela sa kanyang mga palad ang naririnig. Sa gitna ng katahimikan, tinitigan niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang mukha nito ay payapa at malayo sa anumang panganib na malapit nang matapos. Isang pangako ang muling binuo ni Maria sa kanyang isipan na bukas sa huling pagkakataon, ang dilim na bumabalot sa kanila ay mapapalitan ng liwanag na hindi na muling kikitilin ng sinuman. Sa gitna ng malalim na gabi, palihim na lumabas si Maria Clara ng mansyon
upang makipagkita kay Luis Ramirez sa huling pagkakataon bago ang itinakdang oras ng kanilang plano. Ang amoy ng hamog at ang malamig na simoy ng hangin ay tila yumayakap sa kanyang pagkatao habang papalapit siya sa itim na sasakyang naghihintay sa gilid ng kalsada. Nang pumasok siya sa loob, ang bango ng sandalwood at peppermint na nagmumula sa pabango ni Luis ay agad na nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapanatagan na matagal na niyang hinahanap. Ang bawat paghinga niya sa loob ng sasakyang iyon ay tila isang gamot na nagpapahinhin sa mabilis na paghampas ng kanyang dibdib. Inabot ni Luis ang huling folder ng mga dokumento. Ang kanilang mga daliri ay bahagyang nag-abot, nag-iiwan ng isang kislap ng init na tila na nalaytay sa kanyang buong kalamnan. Tiningnan ni Luis ang mga mata ni Maria Clara. Ang titig nito ay puno ng respeto at isang uri ng paghanga na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Dahan-dahang itinaas ni Luis ang kanyang kamay at maingat na inipit ang isang nakawalang hibla ng buhok sa likod ng tenga ni Maria. Ang haplos na yon ay kasinggaan ng pakpak ng paru-paro, ngunit ang epekto nito sa puso ni Maria ay tila isang malakas na agos na nagpaparamdam sa kanya na siya ay muling nabubuhay. Bukas, malaya ka na, Maria. Hinding-hindi ko hahayaang saktan ka nilang muli. Ang mahinang bulong ni Luis, ang boses nito ay may lalim na tila isang sumpa ng katapatan. Sa sandaling iyon, ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho at sa loob ng ilang segundo, naramdaman ni Maria na ang mundo ay hindi na lamang puno ng pait at taksil, kundi may puwang pa rin para sa pag-asa at tunay na kalinga. Nang muling bumalik si Maria Clara sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng kaguluhan ng mga katulong na nag-aayos ng mga bulaklak at dekorasyon para sa pista. Tila ba ang buong bahay ay naghahanda para sa isang pagsabog na sila lamang ang nakakaalam. Dumiretso siya sa kanyang silid at tinitigan ang isang kahon na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa loob nito ay nakalatag ang isang telang kulay, pulang dugo. Isang bestido na tila nagniningning sa gitna ng kadiliman. Ang sutlang tela nito ay tila isang baluti na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan upang harapin ang mga taong umabuso sa kanya. Ito ang kanyang simbolo ng muling pagkabuhay, ang kulay ng galit na naging tapang at ang kulay ng pag-ibig na naging katarungan. Ang bawat tahi ng damit na iyon ay tila isang panalangin para sa kanyang ganap na paglaya. Ang hapunan ng gabing iyon ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Nakaupo ang buong pamilya, santo sa mahabang mesa, kabilang si Carmela na tila ba ay asawa na ni Jose kung umasta. Ang bawat pagtama ng kutsara at tinidor sa porselana ay tila mga hudyat ng isang paparating na digmaan. Si Dolores ay may suot na isang mapagmataas na ngiti. Ang boses nito ay tila isang latigo na humahati sa hangin habang nagbibigay ng mga huling utos para sa bukas. Sa kabilang dako, si Isabela ay panakanakang tumitingin kay Maria. Ang mga mata nito ay puno ng hinala, ngunit nananatiling tikom ang bibig, tila naghihintay ng tamang pagkakataon upang ilabas ang kanyang huling alas. Ang atmosfera sa loob ng silid ay kasing bigat ng isang makulimlim na langit na anumang oras ay handang magpakawala ng isang malakas na bagyo. Bago matapos ang pagkain, tumayo si Dolores at itinaas ang kanyang baso ng alak. Ang tunog ng kristal na bahagyang tumama sa mesa ay nagpatahimik sa lahat. Bukas, sa harap ng lahat ng ating mga kaibigan at business partners, may isang mahalagang anunsyo akong gagawin tungkol sa hinaharap ng ating pamilya. It's time to clean our house and welcome a new light. Jose and Carmela will finally lead this family to where it truly belongs. Ang deklarasyon ng matanda na may kasamang malakas na tawa na tila isang selyo ng kamatayan sa dangal ni Maria Clara. Habang nakikinig, si Maria Clara ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak
sa ilalim ng mesa. Nararamdaman ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumasabay sa takbo ng orasan. Sa gitna ng kanilang pagdiriwang, isang katanungan ang tila naglalakbay sa isipan ni Maria Clara. Isang katanungang magpapabago sa lahat ng kanilang plano. Sino ang tunay na magtatagumpay kapag ang lahat ng mga kasinungalingan ay tuluyan nang nalantad sa ilalim ng nagniningning na mga ilaw ng kanilang sariling entablado? Ang bawat kislap ng malalaking chandelier sa ballroom ng mansyon ng mga Santos ay tila mga bituin na sadyang inilagay upang saksihan ang isang dula ng pagkukunwari at karangyaan. Ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak na imported pa mula sa Europa ay humahalo sa amoy ng mga mamahaling pabango ng mga elite sa lipunan. Lumilikha ng isang atmosfera na punong-puno ng kapangyarihan at prestihiyo. Sa gitna ng naglalakihang mga kolum at mga gintong dekorasyon, ang mga panauhin ay nagbubulungan tungkol sa kung ano ang tunay na kaganapan sa likod ng saradong pinto ng pamilyang Santos. Ngunit sa lahat ng mga mata na naroroon, walang sino man ang nakapaghanda sa pagpasok ng isang babaeng matagal na nilang kinalimutan at itinuring na lamang na isang anino. Si Maria Clara ay tumayo sa tapat ng malaking salamin sa dulo ng pasilyo bago pumasok sa ballroom. Ang kanyang suot na bestido ay may kulay na nagliliyab na pula, isang matapang na pagpili na tila sumisigaw ng kanyang muling pagkabuhay. Ang bawat tahi ng sutla ay nakayakap sa kanyang katawan ng may dignidad, nagpapakita ng isang anyo na malayo sa dating mahina at kamlang na Maria Clara. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at dahan-dahang idinampi sa kanyang mga labi. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng katiyakan at kontrol. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon at sa huling pagkakataon, binura niya ang bakas ng mga luha at takot na dati ay naninirahan sa kanyang mga mata. This is it, ang bulong niya sa sarili habang ang kanyang puso ay pumipintig ng may kakaibang tapang, hindi na dahil sa kaba, kundi dahil ada pananabik para sa katarungan. Sa gitna ng entablado, tumayo si Dolores Santos na may hawak na baso ng champagne. Ang kanyang mukha ay puno ng mapagkunwaring kabutihan habang nagsisimulang magsalita. Ladies and gentlemen, tonight is more than just a celebration of our family's success. It is a night of transformation. Today, we welcome a new light into our home, someone who truly embodies the elegance and ambition of the Santos name. Ang deklarasyon ng matanda habang ang kanyang tingin ay nakatutok kay Carmela na nasa tabi ni Jose. Inaya niya si Carmela na lumapit na tila ba ito na ang bagong reyna ng tahanan, habang si Jose ay nakatayo ng mayabang. Tila ba nakalimutan na ang asawang nasa isang sulok lamang ng mansyon. Jose and Carmela are the future of our legacy, dagdag pa ni Dolores, at ang palakpakan ng mga panauhin ay umalingaw-ngaw sa buong silid, tila isang selyo ng pagtataksil kay Maria Clara. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang mga pintuan ng ballroom ay marahang bumukas at pumasok si Maria Clara. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng pulang alpombra ay nagdulot ng isang biglaang katahimikan sa paligid. Ang kanyang presensya ay tila isang bagyong pumasok sa isang payapang silid, humahatak sa bawat paningin ng mga naroroon. Hindi siya yumuko, hindi siya nag-atubili. Sa bawat pagpihit ng kanyang katawan, ang tela ng kanyang bestido ay kumikislap sa ilalim ng mga ilaw, tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan. Naglakad siya ng diretso patungo sa entablado, at bawat mata ng pamilya Santos ay nanlaki sa gulat at galit. Nagpatuloy si Maria Clara hanggang sa makarating siya sa tapat ng mikropono. Binaliwala ang nanlilisik na titig ni Dolores at ang bawat bulong ng mga bisita. Tumingin si Maria Clara sa likuran ng ballroom at doon ay nakita niya si Luis Ramirez. Ang abogado ay nakatayo ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya ng may buong pagtitiwala.
Isang bahagyang pagtango ang ibinigay ni Luis, isang senyales na ang lahat ay nasa ayos na. Marahang itinaas ni Maria Clara ang kanyang kamay at sinenyasan ng technician sa gilid ng entablado. Ang malaking screen sa likod ni Dolores na dapat sana ay magpapakita ng mga litrato ni na Jose at Carmela bilang bagong magkapareha ay biglang nagbago. Hindi ito ang tradisyonal na slideshow ng pamilya. Sa halip, ang bumulaga sa lahat ay mga itim na dokumento, mga bank transaction, at mga lihim na kontrata na naglalantad sa bawat barya na ninakaw at bawat pagtataksil na binuo sa ilalim ng pangalang Santos. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang madilim na gabi bago ang pagsabog ng bulkan. Ngunit ang mas nakakabigla ay ang boses na biglang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid sa pamamagitan ng mga speaker. Ito ang boses ni Dolores, hindi ang kanyang boses sa entablado, kundi ang kanyang tunay at malupit na boses na nakuha mula sa mga lihim na recording. Mga uto-uto, ang mga kaibigan kong mayayaman, madaling kuhanan ng donasyon. Ang kailangan lang ay ipakita ang isang plastik na ngiti at ang drama ng ating pundasyon. Ang maririnig na pangungutya ng matanda sa sarili nitong mga panauhin. Ang bawat mukha ng mga elite sa ballroom ay biglang nagbago mula sa paghanga patungo sa matinding pagkabigla at galit. Habang tinititigan ni Maria Clara ang namumutlang mukha ni Dolores, isang katanungan ang tila lumulutang sa gitna ng nagkakagulong damdamin ng lahat. Ano ang gagawin mo kapag ang mismong pundasyon ng iyong kapangyarihan ay gumuho sa harap ng mga taong akala mo ay nalinlang mo na habang buhay? Ang bawat bulong sa loob ng ballroom ay tila isang dahan-dahang gumagapang na apoy na kumakalat sa bawat sulok ng silid. Ang mga panauhin na kanina lamang ay punong-puno ng paghanga ay ngayon ay nagpapakita na ng matinding pandidiri sa kanilang mga mata habang nakatingin kay Dolores. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang pagguho ng kanilang daigdig. Muling nagbago ang imahe sa malaking screen at lumitaw ang mukha ni Isabela. Ngunit hindi ito ang maamong mukha na madalas makita sa kanyang mga Facebook Live. Sa halip, ito ay isang lihim na video kung saan kitang-kita ang paninigaw nito kay Maya sa likod ng kamera. Naririnig ang boses ni Isabela na tinatawag ang bata na isang kasangkapan lamang upang makakuha ng pera at atensyon mula sa kanyang mga tagasunod habang ang bata ay nakayuko at nanginginig sa takot. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Isabela sa video na yon ay tila mga lason na bumabalot sa puso ng bawat inang naroroon sa ballroom. Sinubukan ni Isabela na tumakbo patungo sa labasan. Ang kanyang mga takong ay mabilis na tumatama sa marmol na sahig sa isang desperadong pagtatangkang makatakas sa kahihiyan. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, hinarangan siya ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang mga tauhan ni Luis Ramirez na tila mga aninong hindi natitinag. Kasunod nito ay ang paglabas ng mga CCTV footage ni na Jose at Carmela sa isang lobby ng hotel na sinundan ng mga larawan ng mga pekeng kontrata na may mga palsipikadong pirma ni Maria Clara. Ang katotohanan ay tila isang malakas na agos na tinatangay ang lahat ng kanilang itinagong kasinungalingan. Ang ama ni Carmela, na kilala sa kanyang matinding dignidad, ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay naging kasing pula ng alak sa kanyang baso bago niya binitawan ang isang matinding anunsyo. The merger is dead. I will not have my family name associated with thieves and deceivers. Ang wika nito bago tinalikuran ng sariling anak na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa matinding kahihiyan. Sa gitna ng kaguluhan, si Dolores ay tila isang sugatang hayop na wala nang mapuntahan. Sa kanyang matinding galit, sumugod siya patungo kay Maria Clara na may itinaas na kamay, nagnanais na tapusin ang dignidad ng manugang sa pamamagitan ng isang marahas na sampal. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang palad,
Sa pisngi ni Maria, isang matigas at malakas na kamay ang sumalo sa kanyang pulso. Si Luis Ramirez ay tumayo sa pagitan nila. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang hawak ay kasing tigas ng bakal. "Huwag niyo na pong subukan, Senyora Dolores. Tapos na ang panahon ng inyong pananakit," ang malamig na sabi ni Luis, habang dahan-dahang ibinababa ang kamay ng matanda nang may halong pandidiri. Mula sa gilid ng entablado, isang maliit na anyo ang biglang tumakbo patungo sa gitna. Si Maya, na kanina pa pinagmamasdan ng lahat, ay mabilis na naglakad lampas sa kanyang ama na si Jose. Sinubukang abutin ni Jose ang kamay ng anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo, ngunit nilampasan lamang siya ng bata na tila ba isa lamang siyang estranghero sa kanyang buhay. Dumiretso si Maya kay Luis at mahigpit na yumakap sa mga binti ng abogado. Nagtatago sa likod nito habang hawak ang dulo ng Amerikana ni Luis. Ang sandaling iyon ay tila isang huling hatol kay Jose, ang makita ang sariling anak na mas nagtitiwala sa isang hindi kakilala kaysa sa sarili nitong ama na nabigong protektahan siya. Kinuha ni Maria Clara ang mikropono, ang kanyang boses ay nananatiling matatag at hindi nanginginig. Ang pamilya ay hindi nabubuo sa pamamagitan ng yaman o pangalan na ating ipinagyayabang. Ang tunay na pundasyon nito ay ang pagmamahal na may kalakip na respeto at sakripisyo. Ngunit sa bahay na ito, ang pag-ibig ay ginawang negosyo at ang katapatan ay naging isang kasangkapan para sa kasakiman. Ngayon, ang bawat maskara ay nahulog na at ang tanging natitira ay ang pait ng inyong sariling mga gawa. Ang binitawang salita ni Maria Clara na tila isang panalangin para sa kanyang sariling kalayaan. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ng mga bisita ay nakatitig lamang sa kanya nang may halong paggalang at awa. Ang marahang pagbukas ng malalaking pinto ng ballroom ay nagbigay daan sa pagpasok ng mga pulis na nakasuot ng kanilang uniforme. Ang tunog ng kanilang mabibigat na yabag sa alpombra ay tila isang hudyat ng katarungang matagal nang hinahanap. Nilapitan nila si Dolores at Isabela upang basahin ang kanilang mga karapatan. Ang mga papeles ng kasong estafa at child abuse ay formal nang inihain sa harap ng lahat. Ang malamig na tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni na Dolores at Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong silid, isang tunog na nagpapahiwatig na ang kanilang kapangyarihan ay tuluyan nang natapos. Habang kinakaladkad sila palabas ng mansyon, si Maria Clara ay nanatiling nakatayo sa entablado, tinitingnan ang paglubog ng araw sa labas ng bintana. Habang ang kanyang puso ay nagsisimula ng huminga ng maluwag sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang mapulang liwanag mula sa mga sasakyan ng batas sa labas ay tila isang malupit na babala na humahampas sa mga puting dingding ng ballroom. Unt-unting binubura ang ningning ng mga chandelier na kanina lamang ay simbolo ng kapangyarihan ng pamilya Santos. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga boses ni na Dolores at Isabela ay umalingaw-ngaw sa buong silid, hindi na bilang mga utos, kundi bilang mga desperadong panunumbat sa isa't isa. Kinakaladkad sila ng mga awtoridad palabas. Ang kanilang mga mamahaling suot ay tila naging mga basahan sa harap ng katarungan. Sinisisi ni Isabela ang kanyang ina sa lahat ng maling plano, habang si Dolores naman ay isinusuumpa ang katakawan sa pera ng sariling anak. Ang kanilang pagmamahalan na binuo sa kasinungalingan ay tuluyan ng nagkapira-piraso, nag-iiwan lamang ng pait at kahihiyan sa harap ng mga taong dati ay tinitingala sila. Naiwang nakatayo si Jose sa gitna ng malawak at halos bakanting silid. Ang kanyang Amerikana ay gusot-gusot, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila dalawang hungkag na balon na nawalan ng tubig. Wala na si Carmela, ang babaeng akala niya ay magliligtas sa kanyang negosyo
ay tinalikuran siya ng walang pasubali matapos malantad ang katotohanan. Wala na ang kanyang kumpanya, wala na ang kanyang pera, at higit sa lahat, wala na ang kanyang dangal. Tumingin siya sa paligid, sa mga tira-tirang pagkain at basag na kristal sa sahig, at doon niya nakita si Maria Clara na nakatayo sa dulo ng entablado kasama si Luis at si Maya. Ang kanyang asawa ay tila isang nagliliyab na reyna sa kanyang pulang bestido, malayo sa imahe ng babaeng dati ay maaari niyang utusan at saktan sa isang kumpas lamang. Sa isang iglap, tila nagising si Jose sa isang masamang panaginip. Mabilis siyang naglakad patungo kay Maria Clara at biglang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang pagsuko ng lahat ng kanyang kayabangan. Maria Clara, patawarin mo ako. Ang pakiusap ni Jose, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng mga hikbi. Nabulag ako, Hon. Ginawa ko lang ang lahat dahil sa pressure ni Mama at Isabella. Pero ikaw ang mahal ko. Ikaw at si Maya. Give me one more chance, please. Magmula tayo ulit para sa anak natin. Maya needs a father, Maria. Huwag mong sirain ang pamilya natin. Ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa laylayan ng bestido ni Maria, tila isang taong malulunod na humahawak sa huling piraso ng kahoy. Tinitigan ni Maria Clara ang lalaking nasa kanyang harapan. Pinagmasdan niya ang bawat luhang dumadaloy sa mukha ni Jose, ang bawat panginginig ng mga balikat nito. Ngunit sa halip na galit, isang malalim na awa ang naramdaman niya. Isang uri ng awa na nararamdaman ng isang tao para sa isang estrangherong nawawala sa daan. Wala nang hapdi sa kanyang dibdib. Wala nang galit na nagniningas. Ang lahat ng emosyong dati ay nagpapakulong sa kanya kay Jose ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang malamig at payapang kawalan. Alam mo, Jose, matagal ko nang hinintay na makita kang ganyan. Akala ko kapag nangyari ito, matutuwa ako. Pero wala akong nararamdaman kundi awa. Ang mahinahong sabi ni Maria Clara, ang kanyang boses ay kasing linaw ng tubig sa batis. You didn't just lose your money or your name, Jose. You lost your soul a long time ago. At ang pamilyang sinasabi mo, matagal mo na kaming pinatay ni Maya sa puso mo bago pa man dumating ang gabing ito. Dahan-dahang binuksan ni Maria Clara ang kanyang bit-bit na folder at inilabas ang mga papeles ng annulment kasama ang lahat ng ebidensya ng kanyang pagtataksil at pang-aabuso. Ibinagsak niya ang mga dokumentong ito sa dibdib ni Jose. Ang marahang pagdaus-dos ng mga papel sa sahig ay tila huling selyo ng kanilang relasyon. Tapos na tayo, Jose. Magsilbi sana itong paalala na ang katapatan ay hindi binabayaran at ang pagmamahal ay hindi isang negosyo. Huwag mo nang gamitin si Maya bilang dahilan dahil sa mga oras na kailangan kanya, mas pinili mong maging bulag. Tinalikuran ni Maria Clara si Jose, kinuha ang kamay ni Maya at tumingin kay Luis na naghihintay sa kanyang tabi. Ang titig ni Luis ay puno ng pagmamalaki at isang tahimik na pangako ng proteksyon. Naglakad silang tatlo palayo. Ang tunog ng bawat hakbang ni Maria Clara sa marmol na sahig ay may dalang katiyakan at bagong simula. Pagdating nila sa labas ng mansyon, huminto si Maria Clara at hinubad ang kanyang matataas na takong. Nadama niya ang lamig at ang gaspang ng tunay na lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang pakiramdam na tila nagkokonekta sa kanya muli sa katotohanan. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang sariwang hangin ng gabi na wala ng halong laso ng kasinungalingan. Malaya na siya. Habang papalayo ang kanilang sasakyan, naiwan si Jose sa gitna ng madilim at walang taong ballroom. Yakap ang mga papeles sa sahig habang isa-isang pinapatay ng mga tauhan ang mga ilaw hanggang sa ang tanging natira ay ang kadiliman at ang tunog ng kanyang sariling pagsisisi. Ang sinag ng umaga
na tumatagos sa manipis na kurtina ng bagong apartment ay tila isang banayad na haplos na nagigising kay Maria Clara mula sa isang mahabang panaginip ng hirap at pasakit. Malayo sa malamig at nakakasakal na karangyaan ng mansyon ng mga Santos, ang maliit na espasyong ito ay punong-puno ng init at amoy ng lavender at sariwang kape. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi gumising si Maria Clara na may bigat sa kanyang dibdib o takot sa kanyang puso. Ang katahimikan ng paligid ay hindi na isang banta, kundi isang himig ng kapayapaan na tila bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Mula sa maliit na kusina, narinig ni Maria Clara ang masayang halakhak ni Maya habang inaayos nito ang kanyang mga laruan sa sahig. Ang tunog ng tawa ng kanyang anak ay tila isang mahiwagang gamot na nagpapahinhin sa lahat ng mga sugat ng nakaraan. Wala na ang panginginig ng mga balikat ni Maya, wala na ang takot sa kanyang mga mata tuwing maririnig ang yabag ni Isabela. Habang pinagmamasdan ni Maria ang anak, naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat na nagpaiyak sa kanya ng bahagya, mga luhang hindi nadala ng sakit, kundi ng labis na katuwaan dahil sa wakas ay nakuha na nila ang kalayaang matagal nilang ipinaglaban. Binuksan ni Maria ang isang maliit na telebisyon sa sulok at doon ay bumulaga ang balita tungkol sa tuluyang pagbagsak ng kumpanya ng mga Santos. Ipinakita sa screen ang larawan ni Dolores na nakasuot ng orange na uniforme sa loob ng kulungan. Ang dating mapagmataas na mukha nito ay ngayon ay punong-puno ng kulubot at kawalan ng pag-asa. Ang balita ng kanilang pagkabangkarote at ang sentensya ng pagkakakulong dahil sa malawakang estafa at child abuse ay naging usap-usapan sa buong bansa. Para kay Maria, ang makita ang katarungang ito ay hindi nagdulot ng galit na katuwaan, kundi isang tahimik na pagtanggap na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na kabayaran. Ang kabanata ng Pamilya Santos sa kanyang buhay ay tuluyan ng natapos at ang kanilang mga anino ay hindi na muling makakaabot sa kanyang bagong mundo. Isang marahang pagtama ng kamay sa kahoy na pinto ang nagpalingon kay Maria Clara. Nang buksan niya ito, bumulaga sa kanya si Luis Ramirez na may dalang mga supot ng groceries at ang paboritong pagkain ni Maya mula sa isang sikat na fast food chain. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw sa labas at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng katapatan na hindi kailanman nakita ni Maria sa ibang lalaki. I brought some food and I hope Maya is hungry because I got her favorites, ang masayang sabi ni Luis habang pumasok sa loob. Ang presensya ni Luis sa kanilang maliit na tahanan ay tila nagbibigay ng isang selyo ng kaligtasan, isang pakiramdam na hinding-hindi na sila muling mag-iisa sa laban ng buhay. Isang nakakatuwang sandali ang naganap ng pilitin ni Maya si Luis na magsuot ng isang kulay rosas na apron na may disenyo ng mga bulaklak upang tulungan silang maghanda ng mesa. Ang makita ang isang seryoso at tanyag na abogadong katulad ni Luis na may suot na gayong apron habang seryosong naghuhugas ng mga pinggan ay nagdulot ng malakas na tawanan sa pagitan ni Maria at Maya. Ang bawat galaw ni Luis, mula sa pag-abot ng mga plato hanggang sa pag-aayos ng mga baso, ay puno ng pagpapakumbaba at kusa. Sa sandaling iyon, ang imahe ni Luis bilang isang matapang na tagapagtanggol ay napalitan ng isang lalaking marunong magmahal sa pinakasimpleng paraan. Ang bawat tingin ni Luis kay Maria ay may kasamang malalim na paghanga. Tila ba tinititigan niya ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo. Habang silang tatlo ay masayang kumakain sa maliit na mesa, ang kapaligiran ay punong-puno ng isang kakaibang ginhawa na tila ba matagal na silang isang tunay na pamilya. Ang bawat subo ng pagkain at bawat kwentuhan ay may halong tamis ng bagong simula. Nang matapos silang kumain at habang abala si Maya sa panonood ng cartoons, lumapit si Luis kay Maria Clara na nakatayo malapit sa bintana.
Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Maria ang init ng presensya ni Luis. Dahan-dahang hinawakan ni Luis ang kamay ni Maria sa ibabaw ng pasamano. Ang kanyang haplos ay kasing lambot ng isang pangako na hinding-hindi mapapako. Tinitigan ni Luis ang mga mata ni Maria Clara. Ang kanyang titig ay puno ng isang uri ng pagsuyo na nagpabilis sa tibok ng puso ng babae. Isang pintig na hindi nadala ng takot kundi ng isang pakiramdam na matagal na niyang nakalimutan. Ang kilig ng isang bagong pag-ibig. Maria, alam kong marami ka pang kailangang ayusin sa iyong sarili at sa iyong buhay. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako aalis sa tabi mo. Ang mahinang bulong ni Luis, ang bawat salita ay tila isang himig na nagpapakalma sa kanyang diwa. Bahagyang hinigpitan ni Luis ang paghawak sa kanyang kamay at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Ngayong malaya ka na mula sa nakaraan. Pwede na ba akong formal na manligaw sa'yo? Ang katanungang iyon ay tila nagpahinto sa takbo ng oras, nag-iiwan kay Maria Clara sa gitna ng isang matamis na dilema habang ang kanyang puso ay nagsisimula nang bumuo ng isang bagong sagot para sa hinaharap. Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang kisap mata sa gitna ng mga pagbabago at paghilom ng mga sugat ng nakaraan. Sa pampang ng Manila Bay, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay ginto at kahel sa kalawakan, nakatayo si Maria Clara Santos. Ang hangin mula sa dagat ay banayad na humahaplos sa kanyang mukha. Dala ang amoy ng alat at ang pangako ng isang payapang gabi. Hindi na siya ang babaeng anino lamang sa loob ng mansyon ng mga Santos. Siya ay isa ng ganap na pinuno ng isang pundasyong nagbibigay ng kalinga at pag-asa sa mga kababaihan at batang biktima ng pang-aabuso. Ang bawat hakbang niya sa buhanginan ay may dalang bigat ng paninindigan at ang gaan ng isang kaluluwang wala nang dinadalang tanikala. Sa malayo, natanaw niya ang isang lalaking dahan-dahang lumalapit sa kanya. Si Jose. Ang kanyang dating asawa ay tila isang estrangherong hindi na niya makilala. Ang dating makinis at mapagmataas nitong mukha ay ngayon ay punong-puno ng mga guhit ng pagod at pagsisisi, habang ang kanyang kasuotan ay luma at may mga mantsa ng grasa mula sa trabaho nito bilang kargador sa pantalan. Sa huling pagkakataon, nagtagpo ang kanilang mga mata upang formal na tapusin ang legal na usapin tungkol sa custody ni Maya. Inabot ni Maria Clara ang mga huling papeles. Ang tunog ng paglipat ng mga pahina sa hangin ay tila huling buntong hininga ng kanilang 7 taong pagsasama. Tumingin si Jose sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng mga luhang hindi na magawang pumatak dahil sa tindi ng kahihiyan. Maria Clara, hanggang ngayon ay hindi ako mapatawad ng sarili ko na wala ang lahat sa akin at alam ko na kasalanan ko ang lahat. Ang mahinang sabi ni Jose, ang boses nito ay paos at tila isang tuyong dahon na nililipad ng hangin. Huminga ng malalim si Maria Clara, tinitigan ng asawa ng may buong katapatan. Pinapatawad na kita, Jose. Pinapatawad kita hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat ng galit sa puso ko. Pinapatawad kita upang tuluyan na akong maging malaya mula sa iyo. Ang tugon ni Maria Clara, ang bawat salita ay may dalang kapayapaan na tila isang selyo ng kanyang ganap na paglaya. Walang galit, walang poot, tanging ang dalisay na pagnanais na magsimula nang wala nang lumingon pa. Naglakad si Maria Clara palayo kay Jose. Hindi na muling tumingin sa kanyang likuran kung saan naiwan ang anino ng kanyang nakaraan. Sa hindi kalayuan, nakatayo si Luis Ramirez malapit sa kanyang sasakyan habang si Maya ay masayang naglalaro sa tabi nito. Nang makita ni Luis si Maria, isang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamahal
ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit si Luis at dahan-dahang kinuha ang kanyang jacket upang isampa sa balikat ni Maria, isang simpleng galaw ng pagprotekta na nagpadama sa babae ng tunay na kahulugan ng kalinga. Ang kanilang mga kamay ay marahang nag-abot at magkahawak kamay nilang pinanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot tanaw. Ang paghilom ay hindi nangangahulugan na ang mga sugat ay wala na. Ito ay nangangahulugan na ang mga peklat ay hindi na muling magdudulot ng sakit. Ang pamilya Santos ay naging isang madilim na aral sa kanyang buhay, isang paalala na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa ginto o pangalan, kundi sa katapatan at respeto sa sarili. Sa piling ni Luis at Maya, nahanap ni Maria Clara ang tunay na kahulugan ng tahanan, isang lugar kung saan ang bawat pintig ng puso ay naririnig, bawat luha ay pinupunasan, at bawat pangarap ay pinahahalagahan. Sa ilalim ng naglalakihang mga bituin na nagsisimulang magpakita sa langit, alam ni Maria Clara na, sa wakas, ang kanyang paglalakbay patungo sa liwanag ay naging ganap na, at ang bukas ay hindi na isang katanungan, kundi isang magandang katiyakan.